Alright, so grabe. Ang tagal kong hindi nakagawa ng video. And na-miss kong kaharap yung camera, na-miss kong kausap yung camera. Ha! So napaka-overwhelming nitong pagbalik ko sa vlog. Kasi hindi ito yung first time kung inattempt gumawa ng itong video na to. Itong particular video na to, hindi ko first time gawin to. Like for example, ayan, actually itong clips na yan, nagawa ko siya last year. So November sa 3rd week of November, 4th week of November. Ayaw ko kasi i-backspace kasi andyan yung future clips. So may mga nakagawa na akong video bago tong video na to. And ayaw ko makita nyo. So spoiler alert pagka ganun. Ayun, bale hindi ito yung first time. Second time ko ng hindi, actually third na to eh. Third time ko na tong inattempt itong clips na pinakita ko kanina. Ang second time ko, ito siya, ayan. Nag-Australia kasi kami 2 years ago. And dapat ipopost ko yun kasi ano yan eh, November kami punta sa Australia. And dapat ipopost ko siya agad. Ayun nangyari, hindi naman ako mag-edit that time. Tapos tumagal, naging 2023 na. Hindi ko pa rin siya napopost. So nangyari, sabi ko, hindi na ako magpo-post kasi that time kasi ang huli kong post 2 years ago eh, which is yung Facing Your Fears dun sa live series. Bale, grabe, ang dami nagbago. So, ayun, bale ang first time kong i-try bumalik is yun nga yung sa Australia. Second time naman is ganito din, nag-take din ako. So, nawala na lang yung clips nun, kaya hindi ko na makapakita. Third, and yung pinakita ko kanina. And fourth, itong particular video na to. So, kung tumami man to, sorry, kasi, wala lang talaga akong gana. So, ba't ko sinabing wala akong gana? Ang dami kasing dahilan kung bakit ako tumigil sa pagbablog. So, isa-isahin natin siya. And, bago ko isa-isahin yun, sorry sa suot ko kasi kauwi ko lang, galing sa school. Actually, hindi pa ako nagpapalit. Bale, ayan. Nakapantalon pa ako. Tapos ayun pa yung sapatos ko. Ayun pa yung gamit ko. Ayun yung ID ko. Bale, kakauwi ko lang literal galing sa school. And sabi ko, imbes na sandal lang ulit ako dito sa video na to or kumuha ko ng bagong t-shirt kasi kahit aalis naman ako mamaya. Sabi ko, hindi lang ako papalit kasi sayang din yung damit, di ba? Basta ang dami nagbago sa buhay ko. Siguro pinaka-noticeable yung aircon sa likod ko kasi dati, bago ako vlog, actually hindi ako nagvo-vlog madalas dito sa kwarto. Kasi mainit. Kasi screen lang ako dito dati, wala nang pintuan, tapos walang ventilation. Meron man, pero napaka-poor nung ventilation. Bale yun, naghihintay lang ako ng malamig dati. Pag gabi lang ako nakakapag-vlog dito sa kwarto. And bihira ako mag-vlog ng tanghali. Like, for example ngayon, ngayon eh, 2 PM ngayon, so mainit talaga. And ayun, bale ayun, ang dami nagbago. Ayoko na isa-isahin yung mga nagbago. Let's just siguro pag in the future makikita nyo na lang kung ano yung mga nagbago. Like, yung lamesa ko bago din, etc. So ayun, bale wala nang paligoy-ligoy pa. I will answer the question, bakit ako nawala sa pagbablog? So, yun. Bakit ako nawala sa pagbablog? Ang daming dahilan kung bakit ako tumigil. Kasi, siguro ang pinaka-noticeable is that tinamad ako or nawalan ako ng gana. Kasi, 2 years ago, and even now, actually, hindi naman gumalaw. Wala talaga nanonood ng vlogs ko. And nakaka 16 or 18 videos na ako, I don't know. Wala talaga nanonood. Siguro pinakamarami kong nag-review kasi ako ng isang gabi. Ang pinakamarami kong views is yung
Teka, kodigo. Ang pinakamarami kong views is yung dealing with bullies. Nope. Tama ba? Oo, yung dealing with bullies. Yun yung pinakamarami kong views. Next is yung long ride. Then, ayun. Yung budol with Gendry. So, ayun. Ayun lang yung pinakamarami. And even if sinabi kong marami, 3 digits lang siya. So, 200 plus views lang siya. And mostly sa friends ko lang yun galing. And yeah, wala ako sa mood kasi sabi ko, wala naman nanonood ng vlog ko eh. Nakakailang videos na ako, sayang effort ko. Kasi sabi ko nga sa inyo, dun sa Q&A ko dating ginawa, ayoko nagbibigay ng video na hindi ko pinaghirapan or talagang walang quality. Talagang pinaghihirapan ko kasi yung pag-i-edit ko dun sa video. And ayun, parang nasayangan ako dun sa effort ko na wala naman, hindi naman, first and foremost, hindi naman monetize yung video ko kasi may certain requirements YouTube para ma-monetize yung, or mabayaran nga gamit yung ads. So, hindi naman nangyari sa akin yun. So yun yung most obvious reason kung bakit ako tumigil. Second reason is, sabi ko kasi kanina, 'di ba? Nag-Australia kami. So sabi ko, ito yung parang turning point nung pag-vlog ko or pagiging content creator ko. Ito na 'yon. Nangyari nga hindi ko na-post. Bale, it's my fault kasi grabe talaga yung effort na ginawa ko sa pagkuha ng clip kahit nakakahiya, nasa airport. Ayun. Bale, nangyari kasi, that time, okay pa naman ako, healthy pa ako. So, nangyari kasi, last year, inattempt ko na nga balik sa pag-vlog kasi na-miss ko yung paggawa ng videos, na-miss ko mag-edit, na-miss ko kaharap yung GoPro kasi sayang yung GoPro. And actually itong GoPro parang ilang videos lang yung ginamit na itong GoPro na to kasi nung una cellphone lang yung gamit ko tapos hindi ko pa cellphone yung gamit ko. Iba pa nga yung online class, hinihiram ko pa kay Ate Bill yung cellphone. So nasayangan ako doon sa GoPro. So sabi ko, sige, babalik ako. So, yun, nangyari, hindi ko na tuloy. Last year kasi, di ba, inattempt kong bumalik. And hindi siya natuloy kasi nagkaroon ako ng complication. Actually, yun yung susunod na video na ipopost ko after na itong particular video na to. After na itong welcoming back video na to. Yun yung susunod na ipopost ko. Ayaw kong magbigay ng clue kasi surprise yun. Actually, delay ko din siyang in-edit and delay ko din siyang ipopost. But, yung date kasi niya, hindi naman ganun kalayo kumpara na sa Australia 2 years ago ko pa siya, diba? Nagkaroon ako ng complication. Sige, spoiler alert. Nagkaroon kasi ako ng katarata. So, kung current subscriber kita ngayon, isa ka doon sa 80 subscribers ko. Probably alam mo na yon. Alam mo na kung ano yung nagkaroon ako ng katarata last year. And sobrang na-burden ako. Kasi pag nag-edit ako, ang liit, ang daming layers. So, ito siya. Ano, makikita nyo, ang daming layers. Tapos, pag nag-fade out, fade in pa yung clip. Diba? Ang hirap niya isakto. Kasi talagang makapal yung katarata ko. So, hindi ko lang ikwento kung ano yung nangyari dun sa katarata. Abangan nyo na lang yung next video. Bale, yung second reason, kasi nagkaroon niya ako ng health issue. And nahirapan akong mag-edit, nahirapan akong gumawa ng video. And I was really in a dark place that time. And really unmotivated na bumalik. So, yun yung second reason. Third reason, ano lang siya very simple reason lang siya. Third reason kung bakit ako tumigil sa pagbablog kasi hindi ko na-feel na meron akong talent dito sa pagbablog ko. Kasi kung makapansin nyo mga lods, yung mga content ko, iba-iba. Kasi iba-iba din yung, wala akong particular area
na magaling ako. Like for example, di naman ako magaling salita talaga sa live series, di naman ako ganong kawise or ganong katalino para magbigay ng advice. And most of the time, hindi ko rin nasasalig yung advices ko. And sa sarili ko, so napaka-hypocrite naman, di ba? And doon naman sa ride series, hindi naman talaga ako ganong kalakasan na cyclist. So, again, hypocrite din kung magbibigay ako ng advices. Kasi, para sa akin, kung gusto kong magbigay ng tips or ng advices, gusto ko, nasusunod ko din. Kasi yung pangit naman, hindi ko susunod din yung sarili ko sinasabi, di ba? So, ayun. Bale, wala kasi akong particular, actually kaya ako tinigil yung game series, di ba? Nagpaalam muna yung game series kasi nga, hindi ko masunod or magawa yung sinasabi ko. Sabi ko, gusto kong papayat, pero kung makapansin nyo, yung physique ko ngayon, compare dito sa physique ko last video, which is ito, ayun siya. Diba? Tama ba ako? Actually, nilayo ko yung camera para hindi kita yung tiyan ko. Bale, ayun yung third reason kung bakit ako tumigil sa pag-vlog. Tapos, napaka-hassle din kasi nung pag-i-edit. Kasi sabi ko nga kanina, ayaw akong gumawa ng hindi quality na video. And talaga nagbibigay ako ng effort. And yun nga, time consuming din kasi. Kaya kasi college na rin ako. So, nakakain niya yung oras ko. Anyway, yun yung three ba yun? Or, ayun yung reasons kung bakit ako tumigil sa pag-vlog. Now, bakit naman ako babalik sa pag-vlog? Well, first and foremost, matagal na ito nakasulat dito. Ayan o, get back to vlogging. Matagal na yung nakasulat sa whiteboard ko. Siguro mag-iisang taon na, mahigit isang taon na yung nakasulat yun dyan. Sure ako doon kasi nasa pinakaunahan siya. So, at tagal na nakasulat niyan sa whiteboard ko. And hanggang ngayon, hindi ko pa rin siya nagagawa. So, ayun, yan yung first reason kung bakit ako babalik sa pag-vlog. Pero yung more on, sa relevant talaga na reason kung bakit ako babalik. Sabi ko nga kanina, na-miss ko mag-vlog. Kasi mahilig ako manood ng YouTube, mahilig ako manood ng sa Facebook, yung mga video sa Facebook, sa TikTok. So, na-miss ko. Sabi ko, parang gusto kong bumalik sa pag-vlog Kasi, even though hindi naman monetize yung channel ko, or hindi naman ako ganun kagalingan sa paggawa ng content, nag-enjoy ako doon sa ginagawa ko. Yes, time consuming nga, pero parang naging passion ko kasi. Naging passion ko yung pag-i-edit ng videos, even though hindi naman ako ganun kagaling talaga mag-edit. Naging passion ko yung kausap yung sarili ko dito sa camera. So, ayun yung reason. Basta ang masasabi ko lang, na-miss ko magawa ng video. So, ayun yung second reason. Yun yung main reason kung bakit ako gusto bumalik sa pag-vlog. Third reason, ito hindi naman masyadong important to. Ang dami ko kasing ginawang video or in-attempt na video. Actually kasi, kahit tumigil ako sa pag-vlog, hindi nawala yung pagtatry kong gumawa eh. Like for example, yung sa Australia nga. Nag-vlog ako noon, talagang grabe effort na ginawa ko dun sa 3 parts dapat yun eh. 3 parts yung series na yun. So, bale, grabe yung effort na ginawa ko doon kasi talagang hindi basta grabe yung ginawa ko. Yun lang masasabi ko. Nag-effort ako, tapos nasayang lang kasi hindi ko naman siya nagamit. Another effort naman na ginawa ko is yung yung dun sa next video. Yung sa nagkaroon ako ng katarata. Actually, vlog ko din yun. Tapos, ayun. Bale, nag-e-effort ako. So, na-miss ko. Hindi naman ako tumigil, technically speaking. Hindi naman ako tumigil talaga. Kasi nag-e-effort pa din ako. Nagtatry pa din akong gumawa ng vlog. Hindi ko naman pinupost siya na edit. Ayun. Bale, yun yung nagtulak sa akin. Sabi ko, sayang naman yung mga ginawa ko. Sayang naman yung effort na ginawa ko. Kung hindi ko naman ipopost tong mga to. So, yun, nagkaroon ako ng katarata. So, parang naging blessing in disguise din yun. Sabi ko, sige na nga, babalik na ako. Promise. Pagka lumuwag yung schedule ko, edit ko na to, popost ko.
So, ayun yung naging 3 reasons ko kung bakit ako naudyok sa pagbalik sa pagbablog. So, ayun, I know, napaka-normal lang niya napaka-basic lang kaya. Actually, yung reasons ko nga din kung bakit ako tumigil or nawala sa pagbablog is, again, napaka-normal and napaka-basic lang. But, yun yung reasons ko walang basagan ng drip. Gago! Anyway, what can you expect from me na ngayon bumalik na ako sa pag-vlog after 2 freaking years? Marami actually kasi nung nireview ko yung past videos ko. Actually, hindi ito yung it is particular video sabi ko kanina ilang beses ko nang tinake to. This video is months in the making. Actually, years in the making siya. Kasi lagi ko pinapanood yung old videos ko. And I can see yung habits ko. Like for example, so yun, ang topic natin. So alam nyo mga lods. So sila, kaya sila ginawa hindi. So second parents nga At the first, so iisipin mo, bakit yung so diba, hindi ba natin naisip yun? So yung iba kasi, specifically yung mga kabataan. So alam nyo, hindi yan tagabigay ng pera. Si Ninong at Ninang, hindi yan tagabigay ng pera. Ayun, so alam nyo kasi mga lods, kapag may binibigay sa atin, kapag nabigyan ka, magpasalamat. So syempre may mga ganun pa rin yan, na mamaya, gipit lang pala sila. So okay na yung thought na naisip ka nila. So ulitin ko, ang first parents kaya natin hindi nagbibigay sa atin. Yun, grabe, di ba? Puro so, every sentence, every phrase, may so ako. Ayun, yun yung isa sa napansin ko sa paggawa ko ng video dati. Second reason is that, sabi ko napaka-awkward ko naman magsalita. I mean, that time, nagagaling ako, sabi ko, shit, ang galing ko magsalita. And may mga tao din yung sasabi, ang galing ko magsalita. Pwede na! Pero nung nire-review ko siya, kino-compare ko dun sa pagsasalita ko ngayon. And dun sa mannerisms ko ngayon. Na-awkward din ako, promise. Sabi ko, parang, kaya pala wala nanonood sa akin that time kasi ganun pala yun. Kasi that time, nung ginagawa ko siya, nung ina-edit ko siya, gandang-ganda na ako sa kanya, promise. Like for example, yung etong clip na to. Magbanat-banat ng buto. Tapos, ayun. Magbike ka na. Magbike ka na. Tapos, kapag sa ahon naman, pag umahon ka, huwag mo ibibigay lahat. Binigay mo lahat sa kung wala ka nang ayun, yung clip naman, grabe kasi effort na ginawa ko doon. And that time, gandang-ganda na ako. Sabi ko, ang ganda naman ng pagkakagawa ko dito. Yes, hanggang ngayon, nagagandahan pa rin ako sa kanya. Proud ako sa sarili ko kasi first time ko mag-video effects ng gano'n. Pero, hindi pa rin hindi siya yung kasing ganda. Basta hindi siya hindi na siya parang sa expectation ko ngayon. So, siguro ang may expect nyo sa akin in the future is better better videos, better flow, better content, and many more. Marami. Actually, ang plano ko dito, habang iniisip ko kung ano yung script ko dito sa video na to, sabi ko, maggagawa ako ng mga, ayan, yung mga ganito. Pero ito kasing clip na to, salvage ko lang yan dun sa old videos ko. And yung mga attempt, kasi nag-attempt din ako ng ibang content na cycling content, like live series content. Nag-attempt din ako gumawa, and sinalvage ko lang kasi syempre ayoko, obviously hindi ko naman mapapakita yung clips ng future videos ko. Kaya nag-salvage lang ako for my unused clips. Bale, ang may expect nyo lang sa akin in the future is better content. Yun nga, sabi ko kanina, better content and better videos in the future. Kasi ngayon pa lang, actually hindi ko pa kinukuha tong take na to. Nag-iisip na ako kung ano kaya pwede kong gawin. Basta napakarami kong nakapilang content in the future. Hindi lang, mostly nasa
ride series siya. Kasi gusto ko nang bumalik sa pagbabike. Kasi talaga natenga yung bike ko. Huli kong bike, actually, kasi nga, di ba nagkaroon ako ng katarata. So, lately pa lang, para isang buwan pa lang ako bumabalik sa pagbabike. So, sa lagay na to, pumayat na ako. Maniwala kayo sa hindi. Maniwala kayo. Gago! So, yun. Maniwala kayo, pumayat na ako kahit papano. Kasi talagang natenga ako, hindi ako makapag-exercise, hindi ako makapag-basketball, bawal ako magbuhat, kasi nga bagong opera. And, this year lang ako bumalik sa sports, actually. Actually, hindi na eh. Siguro mga second quarter na this year ako bumalik eh. Kasi nung first quarter, yung January to February, actually hanggang March, yung simula ng March, busy din kasi, so hindi ako nakakabalik sa sports. Kaya, ayun, bali late na ako nag-start. Anyway, all I can say to you now, para hindi na maba yung, napakahaba na kasi na itong video na to. All I can say is, I am back! Alright, so, ayun, change location muna. Lumipat ako dito sa kwarto Lola kasi, pangit naman pag nandun lang ako sa kwarto ko, buong video. And, I don't know, just a change of scenery. So, ayun, if you're excited sa pagbabalik ko sa pagbablog, then I can confidently say na mas excited ako kasi syempre, na-miss ko itong pag-vlog and pagsasalita sa harap ng camera. So yun, para nga hindi na mababa itong video ko, maraming salamat mga lods sa panonood. And I really hope na ito na yung final take na itong clip na to kasi nakakailang take na ako, promise. Ang hirap pag-outro. Hindi lang ako sanay. Bale, ayun, sana rin ito na yung final attempt ko dito sa pagbabalik sa pagbablog. And ayun, para hindi na nga humaba pa ulit-ulit. Maraming salamat sa panonood mga lods, and I'll see you guys in the future videos, and have a great day.